Ano ba yung mga team nila? Sino dito yung Team Elijah? Sobrang tahimik na, pero I get it. I understand it. Kung bakit sobrang tahimik ng bawat isa. Siyempre, nahihiya pa tayo. Siyempre, iniisip pa natin yung reason bakit tayo nandito. Pero alam nyo, I just want to share with you na welcome to Camp 2026. Sige, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa, no? Alam ko, some of you are excited, yung iba kinakabahan, yung iba nahihiya, yung iba hindi pa nila alam kung bakit sila nandito. So, sino dito yung mga in-invite lang? Sino po dito yung... Sige naman. Sino dito yung in-invite lang? Ni ate, kuya, or mga friends niya? Sige, huwag kayong mahiya. Hindi naman namin kukunin yung ID nyo. Yan. So, meron dito mga in-invite lang. Meron dito, excited tayo. Pero bakit nga ba tayo nandito, no? Sabi nga kanina ni Ate Rachel, no? Nandito tayo kasi may reason. Alam niyo ba kung bakit tayo nandito? Because someone above there invite you. Someone above there wants you to be here. Gusto niya na nandito ka. Gusto niya nandito ako. So, sa araw na to, no? We'll talk about the divine invitation. Yung rason kung bakit tayo nandito. So bago ang lahat, alam ko excited na, naniniwala akong nais na ng bawat isa makarinig ng salita ng Diyos. So, syempre, welcome po muna natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Samahan niyo po muna ako manalangin. Yes, Heavenly Father, Lord God, we praise you, Lord God. We honor your name, Father. We thank you, Father, Lord God, sa buhay ng bawat isa, sa katagumpayan na, Panginoon, ng camping na ito, Panginoon. Na, Lord, patuloy naming itinataas ang camping na ito, not just this day 1, but the day 2 and day 3, Panginoon. Na, Lord, ibuhos mo ang presensya mo, maging malaya ka, Panginoon, na kumilos sa mga anak mo, iparanas mo yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo. And Father, walang maiiwan, walang malalagpasan, lahat ay dadaanan mo. You will deal, you will encounter each and every one of us. You will introduce yourself to everyone, Panginoon, even the staff, even the campers, Panginoon. Lord, Panginoon, ikaw lamang yung maitataas at gamitin mo lamang ako na iyong lingkod, Panginoon, upang magpahayag ng iyong mensahe, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, yung maitaas, madakila at maparangalan sa araw na ito, Panginoon. To you alone the glory, the honor, and all the praises. It is in Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ng bawat isa, no? Again, we receive a divine invitation. Ano ba yung invitation na yon, no? Ibig sabihin ba, kaya ka naka-receive nun kasi ikaw na yung pinakamagaling? Ikaw na yung pinaka-perfect? Ikaw na yung pinaka-maganda, pinaka-gwapo? Ikaw na yung leader? Ikaw na yung walang kasalanan? Tama ba? Kaya ba tayo nandito dahil ganun tayo? Sino naniniwala na nandito ka kasi perfect ka? Wala, di ba? Pero sino dito yung naniniwala na nandito ka kasi may gagawin ng Diyos sa buhay mo? Amen. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pero paano kung in-invite ka nga? Naka-receive ka ng divine invitation from the Lord. Pero nandun pa din yung doubt sa puso mo na dapat ba nandito ako? Let me share with you yung story, no, sa Luke chapter 18 verse 15. Sabi dito, inalalapit ng mga tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga lagad, sinaway nila ang mga tao. Imaginin mo, gusto mong lumapit sa Panginoon. Katulad ng sinare ni Ate Rhea kanina, Zacchaeus, gusto niyang lumapit sa Panginoon, pero pinipigilan siya ng ibang tao. Baka some of you right now, gusto mong talagang mag-worship sa Panginoon. May ine-expect ka ngayong araw, pero nahihiya ka. Nahihiya ka kasi feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Feeling mo, hindi ka naman kasi nag-church Hindi ka naman active sa church. Bakit ako mag-worship? Pero alam nyo, hindi doon natapos yung story. Sige, sundan po natin agad sa verse 16. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat para sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. Yes, walang perfect. Walang worth it. Walang may karapatang magtaas ng kamay. Walang may karapatan para mag-worship, sumayaw. Kasi lahat tayo'y makasalanan. Pero again, hindi doon tinapos ng Diyos. Anong sinabi niya? Hayaan yung lumapit sila.
Walang may karapatan, pero yet binigay ng Diyos yung invitation sa'yo. Maniwala ka na nandito ka kasi nakareceive ka na. No? And sa pag-receive natin ito, nais ituro ng Diyos. Bakit ito yung topic before tayo mag-start sa camp, no? Kasi nakikita ng Diyos na feeling mo, dapat wala ka dito. Feeling mo, hindi ka worth it na nandito ka. Feeling mo, hindi mo dapat ibigay yung best mo. Kasi, sino ba naman ako? Hindi naman ako active. Sino ba naman ako? Baka sponsoran lang ako. Pero hindi. Again, no, sa pag-receive natin ng invitation na to ng Diyos, nais niyang ituro yung Luke chapter 18 verse 17. Tandaan nyo na ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, gaya ng pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok doon. Again, na-receive natin yung divine invitation, pero may kondisyon. The divine invitation, receiving God's kingdom with a childlike heart. This is an invitation to receive God's kingdom. Ano ba yung God's kingdom? Yung kaharian ng Diyos. We will about to enter the kingdom of the Lord. Hindi ka nandito para maglaro lang. Nandito ka kasi may rason. Pero bakit yung condition ng Panginoon is to have a childlike heart? Bakit hindi puso na katulad ng isang pastor? Puso na katulad ng isang servant? Puso na katulad ng isang leader? Bakit puso na katulad ng isang bata? Bakit puso na katulad ng hindi tinatanggap ng mga tao? Na feeling natin yung mga bata, hindi dapat sila nandito kasi anong gagawin nila dito? Maiintindihan ba nila? Pero again, no, sabi ng Panginoon na ang imbitasyon ay para sa lahat, higit sa mga taong totoo, na merong puso na katulad ng mga bata. So dito, no, nais ipaalala sa atin ng Diyos na sa pag-receive natin ng invitation na to, number one is, the invitation is for everyone, even the least. Yung imbitasyon ng Diyos ay para sa ating lahat. Para sa iyo, para sa akin. Walang mawawala, walang malalampasan ng Panginoon. Lahat binigyan niya ng imbitasyon. Lahat gustong iparanas ng Panginoon yung kapangyarihan niya. And sabi, no, balikan natin yung Luke chapter 18 verse 15 to 16. Inilalapit ng mga tao kay Jesus ang kanilang mga sanggol upang ipatong niya ang mga ito sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, sinaway nila ito. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. People bring even their babies. Bata yun, sanggol yun. Anong magagawa nun? Diba? Siguro nasa isip ng mga disipulo, bata lang yan. Ba't yan nandito? Kabataan ka lang, bakit ka nandito? Bakit tayo may youth camp? Pero tinama yun ng Diyos, no? Jesus corrected them and welcomed the children. Kasi pinapakita dito na ang imbitasyon ay para sa lahat. Kaya kung feeling mo, hindi mo deserve, I just want to remind you na hindi ito dahil sa posisyon na meron ka. Kaya tayo nandito. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil parang camper kind of person ka. Hindi. Nandito tayong lahat dahil in-invite tayo ng Panginoon. Tingnan natin to in a positive way, no? In-invite ka ng Panginoon. Yung Diyos mismo ang nagbigay sa'yo ng invitasyon. Siguro in-invite tayo ng mga kaibigan natin, ate natin, kuya natin, pero ang totoo, nangusap lang ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Pero ang totoo, Diyos mismo ang nag-invite sa inyo. So kung Diyos mismo yung nag-invite sa'yo, palalampasin mo ba itong camp? Hahayaan mo ba na aalis ka dito na mahiyain ka pa rin? Di ka pa rin marunong mag-worship? Di ka pa rin marunong sumayaw? Di mo pa rin kayang tanggapin ang kaluwalhatian ng Panginoon? Siyempre hindi. At alam niyo ba, na hindi tayo sobrang makasalanan o sobrang mahirap mahalin para hindi iparanas ng Diyos yung kapangyarihan niya. Kung open lang talaga tayo, no? We are not here. Siguro, yung iba dito na-orient ka, na kayo, nasabihan na kayo, na ganito sa camp, ganito yung gagawin. Kasi kanina napansin ko, marunong na kayong mag-ingat ng IDs nyo, marunong na kayong mag-ingat ng mga flag nyo. Pero alam niyo ba, hindi tayo nandito para maging part ng best group, para maging best camper.
para maging best leader. Hindi yun yung goal natin sa camping na to. Alam niyo yung goal natin sa camp na to? Is to be the best version of ourselves. Yung version ng sarili natin na totoong sumusuko. Yung version ng sarili natin na totoong nagtitiwala. Yung version ng sarili natin na bumabalik sa pagkabata. Muli kang maging bata. And na fully surrendered, fully healed, at fully accepted ang lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin. Pero, hindi sa invitasyon natatapos. Yes, nandito na tayo, in-invite na tayo, no? And dahil nandito tayo sa camp, we also receive something. Meron ka nang na-receive. Nung pag-yes mo pa lang dito sa camp, may na-receive na tayo. Meron na tayong nakamtan, no? And ipapakita, dito sa camp, maraming mangyayari eh. Spoiler alert, no? Ang dami mong mararanasan. Kaya pwede kang umiyak, pwede kang masaktan, pwede kang magalit. Pero alam nyo, okay lang yun. Alam nyo, tanggapin nyo lang yun. Kasi, again, hindi naman to pagalingan. Hindi naman to pahusayan. At alam nyo, dun sa pag-receive natin ng invitation, mauunawaan natin yung sinabi dito ng Panginoon. No? Sa Luke chapter 16, hayaan nyong lumapit sa akin ng mga bata. Siguro napaisip yung mga disipulo ni Jesus, no? Anong gagawin ng mga bata? Anong karapatan ng mga batang yan para maging nandyan? Ikaw, ano bang gagawin mo sa camp na to? Ikaw ba yung pinakamagaling na leader? Ikaw ba yung pinakamagaling na camper? Kaya ka nandito? Hindi, no? Nandito tayo because we receive an invitation. At sa pag-receive natin ng invitation na yon, we have to be reminded that the kingdom is received, not earned. Hindi ka pa nagtataas ng boses mo, hindi ka pa nagtataas ng kamay mo, hindi ka pa totoong nag-worship sa Panginoon, pero binigay na niya yung kaharian niya sa'yo. Kasi hindi naman to pagalingan, hindi naman to pahusayan, hindi naman to ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamaayos sa lahat, or ikaw yung perfect. Ito ay patotohanan. Kung sino yung pinakatotoo, kung sino yung totoong magre-receive ng Diyos sa buhay niya. Wala kang dapat gawin. Wala kang dapat gawin para ma-receive yun. Hindi mo kailangan maging the best. Hindi mo kailangan maging best leader o hindi maging best camper para ma-receive yung kaharian ng Diyos. Kasi binigay yan ng kusa ng Panginoon. Dahil God's kingdom is a gift to be accepted. Tanggapin mo, tanggapin natin. Sana hindi natin makaligtaan na nandito tayo para doon. Na hindi para sa games, hindi para sa points, para sa merits, or para maging perfect camper. Nandito tayo kasi susuko natin yung buhay natin. Kaya ngayon, kung hindi mo pa nauunawaan kung bakit ka nandito, lagi mong tandaan na na-receive mo yan kahit wala ka pang ginagawa. Kahit hindi ka pa nagtatry. And nandun na yung invitation from Him. Nandun na yung regalo na ibinigay ng Panginoon. Hindi nga natin pinaghirapan pero binigay ng Panginoon eh. Pero di ba again, balik tayo dun sa sinabi no, the divine invitation, receiving God's kingdom with a childlike heart. May kondisyon. May kondisyon ang Panginoon. Again, hindi puso na katulad ng isang pastor, hindi puso ng pagiging leader, o puso ng isang servant, puso na katulad ng isang bata. The divine invitation, receiving God's kingdom, sabi dito sa verse 17, tandaan nyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, gaya ng pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok doon. Last, and number 3 na dapat mong tandaan in this camp. Bago ka humarap sa camping, bago ka makipagsigawan sa staff, bago ka makipag-agawan ng flag, ng ID, isipin mo lahat ng to. You all need to be a child or to have a childlike heart is the key. Yun yung totoo. Kailangan maging bata ka muli. In this camp, sinong kakampi mo? Yung katabi mo? Hindi. Yung kagrupo mo? Hindi. Individual grading to. Kung akala mo yung merits niyan, points yan per group, hindi. Individual grading to. Yung pusong kagaya ng mga bata, pusong totoong magtitiwala,
pusong totoong magpapakumbaba at pusong nakadepende sa Panginoon. Hindi mo kailangan yung puso na, competitive ako. Kailangan kami yung best group. Kailangan kami yung best team. Kailangan ako yung best camper. Hindi. Hindi yun yung kailangan natin sa araw na to. Hindi ito yung kailangan natin sa camping na ito. Ang kailangan natin yung puso na totoong tatanggapin ang Diyos. Ano naman kung hindi ikaw yung best camper, pero kita ng Diyos na ikaw yung best worshiper. Ikaw yung best dancer niya para sa kapurihan niya. Ikaw yung best na nakikinig sa preaching na ibinabahagi sa'yo. Hindi mo man makamtan yung pagiging best camper or best group, nakamtan mo yung totoong rason kung bakit ka nandito. You receive the kingdom of the Lord. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na yung competitiveness mo. Alisin mo na yan. Dapat sa bawat hakbang natin, sa bawat gagawin natin, nauunawaan natin na nandito tayo kasi inimbita tayo. Kahit hindi pa tayo gumagawa, kumikilos, kahit hindi tayo karapat-dapat, ibinibigay ng Panginoon ang kanyang kaharian. At sa pagtanggap natin ito, asamin natin magkaroon ng puso ng gaya ng bata. Kung makikita niyo yung mga team niyo, maraming mga bata dyan sa team. Hindi pagiging iyakin nila, hindi pagiging parang matatakotin nila ang kailangan, kundi puso na inosente, genuinely natatanggapin ng Diyos sa buhay niya. And alam niyo ba, hindi lang siya isang beses sinabi, hindi lang dito sa Luke, maraming beses. So sabi nga dito no, sa Marcos chapter 10 verse 15, tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi din niya dito yon sa Matthew chapter 18 verse 3 to 4. At sinabi, tandaan nyo kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakumbaba, gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Dahil ang pag-receive sa kaharian ng Diyos ay hindi pagalingan, hindi patalinuhan, hindi pagiging the best, or pagiging perpekto. Ito ay patotohanan. Totoo dapat na tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Come as you are. Come as sinful as you are. Hindi mo kailangan maging perfect muna or kabisado yung worship bago ka mag-worship. Or kabisado yung praise bago ka mag-praise. Hindi mo kailangan maging the best dancer para sumayaw sa Panginoon. Isigaw yung pangalan niya para, bago isigaw yung pangalan niya, kailangan perfect ka muna. Hindi. Kasi katulad nung kinwento ni Ate Rhea kanina, no? Si Zacchaeus na isang makasalanan, na lahat ng tao pinagtatawanan siya, bakit ka magpapapansin kay Jesus? Sino ka? Makasalanan ka. Pero hindi. Hindi tinitignan ng Diyos kung sino ka ngayon. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano ka noon. Ang tinitignan ng Diyos kung ano ka magiging ngayon. Ano yung gagawin mo sa camp na to? Kung focus ka lang sa pagiging best team, campers, baka hindi mo makita kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Once again, be like a child. Have a heart like a child. Maniwala kang muli. Magtiwala kang muli. Dumipende kang muli. In this camp, marami kayong pagdadaanan. Marami kayong matutuklasan. Marami kayong matututunan. Ang dami, sobrang dami. Hindi ang mag-ingat ng ID, hindi ang mag-ingat ng flag, hindi ang mag-ingat ng bawat sarili or ng team, or mawalaan na hindi tayo magkaroon ng demerit. Hindi yun. Kundi mas malalim pa sa inaakala mo. At spoiler alert, hindi magiging madali. Kanina pinakilala kami dito bilang staff. Kakampi nyo kami, maniwala kayo, kakampi nyo kami. Kasi dito, susubukin kung sino ka. Kung gaano kalalim yung relasyon na meron ka sa Panginoon. Hindi natin alam na may need pala tayong i-deal sa buhay natin. Na akala mo nandito ka kasi maglalaro ka lang. Akala mo nandito ka kasi makikipag-banding ka lang. Pero hindi. Nandito ka kasi may kailangan gawin ang Diyos sa buhay mo. Nandito tayo kasi we accept
the invitation of God. At sa pag-accept natin yun, hindi pwedeng masayang yun. Hindi pwedeng wala lang, nalalabas ka lang dito, ay, best team kami, best camper kami. Anong natutunan mo? Anong naibigay mo sa Panginoon? Anong naisuko mo? Kaya huwag kang papayag na lalabas ka sa camp na to na hindi ka worshiper ng Panginoon. Na hindi ka totoong maglilingkod sa Panginoon. Na hindi pwedeng lalabas ka sa camp na to na dito lang, tas di ka na namin makikita. It is a challenge right now. You accept the invitation, receive it, kahit wala ka pang ginagawa. Wala naman eh. Napakadali ng kondisyon ng Diyos. Magkaroon ka ng puso gaya ng isang bata. Hindi puso gaya ng isang pastor. Hindi puso gaya ng isang leader. Hindi puso gaya ng isang servant or worshiper. Puso na gaya ng isang bata. Sa panahon ngayon, 1,300, ang laki nun. Ang mahal nun. Pero bakit ka nandito? Bakit ka gumastos para doon? Kaya hindi pwedeng masasayang yun. Hindi pwedeng lalabas ka dito nang wala lang. Hindi pwedeng lalabas ka dito nang wala kang natutunan, wala kang naisuko, hindi mo nakilala yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kailangan sa paglabas natin dito, alam mo, sigurado ka, at para kakanino ka. Sa paglabas natin sa camp na to, again, mag-enjoy ka. Kasi ang daming activities, daming groupings. Pero again, hindi yun yung goal ng camp na to. Our goal is to have a childlike heart, receiving His kingdom, totoong ma-receive mo. And sabi nga dito, no, sa John chapter 3 verse 1, 1 John chapter 3 verse 1, the Father has loved us so much, this show how much He loved us. We are called children of God, and we really are His children. Tinawag kang anak ng Diyos. Anak ka talaga ng Diyos. Be a child of your Father once again. Sa camping na to, hindi ikaw yung pinakamagaling. Hindi ikaw yung pinakamahusay, pinakamatalino, pinaka